Yung main concern ko ngayon bilang minority leader, bilang tagapagsalita ng minority, bilang isang nasa oposisyon, ay yung tingin sa atin ng buong mundo. So, dalawa pong main concern. Una, meron tayong mahigit 10 milyong Pilipino na nasa abroad. Napakaraming Pilipino nagka-travel everyday. Pangalawa, yung investment sa ating bansa. Hindi sustainable yung paraan kung paano natin ina-address ang corruption, ang massive corruption. We have to address it. We have to address it. We have to be decisive. Kailangan may major reforms, tunay na pagbabago. Kailangan may makulong. Pero the way we're doing it, na parang circus araw-araw, lubusan na apektuhan ang image ng ating bansa. It's not for me to advise the Senate President, di ba? But yun ang difference ng minority leader at saka ng Senate President. The Senate President is not only the father of the majority. Siya din ang tatay ng buong Senado, di ba? So pagka ang Senado na inaatake o kahit member ng minority, kahit independent, pero foul, mali, ang mabubugbog yung institusyon, tandaan nyo, 24 lang kami. So, napakadali na maglabas ang ombudsman para sa 8-9 and then gibain ang Senado. But I'm not ready to say that intentional to sa part ni Ombudsman Remulla. Ako'y naniniwala, mali yung Remember, saan ba nag-umpisa to? Isa lang, kay dating Secretary Leila de Lima, na sa kagustuhan niya ipakita na patas siya, hindi lang kalaban ng Aquino administrasyon ang kinasuhan din si Joel Villanueva kahit na walang pruweba, walang ebidensya at kahit mali. Kahit sa confirmation hearing niya, inadmit niya na kulang na ang pirma, ang letterhead, buhay party list. Ang pirma, hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. Di ba? Ombudsman Remulla does not deserve advisors like Leila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Deserving ba na sa ibang bansa at tawagin buong Pilipinas, buong Pilipino na corrupt? Kaya nga ini-expose di ba? Sa atin, sa local, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin corrupt. Pero sa abroad, hindi Kasi nga, it's being handled like a circus. No? Even in the Senate. That's why lagyan natin ng konting ayos. Diba? Let's not think that we can do anything and bahala na yung consequences. Lahat ng action natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwedeng ko ano-ano sabihin ko. Pwedeng ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't be helpful if it's just part of the circus. We have to find a way na mas mabilis ang investigasyon, mas mabilis yung pagkaso, at hindi tayo ma-distract. So, kung kinasuhan ka agad, si Alcantara, si Yusek, si Bryce, si JP, etc. Kinasuhan ka agad kasi ghost Ano pang hanapin mo? Ghost. Tapos nakapag-apid-apid yan one time, malinaw. Ngayon tuwing hearing, pabago-bago Diba? So, ang problema sa ICI, sila mismo nagsabi, kulang kami sa power. Pero pati sila na pagbibintangan na anong direksyon nyo. At kasi, sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento? Aside from yung mga gumawa nito, DOJ, DPWH, Office of the Ombudsman. Diba? So, wala rin tayong tagabantay doon. Very good. Thank you ICI na nakinig kayo. Diba? And thank you na kayo mismo nagsasabing you need more powers. But sa akin din, let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao. And the way to bulletproof, magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang oposisyon, then make them independent. Sa US, pag independent prosecutor ka, ang pera mo at gagawin mo, independent ka talaga. Hindi depende yan sa administrasyon. So there's much more we can do. In fact, ang bill na yan kay Senator Soto, kay SP, yung na-legislate yung ICI. But definitely it has to be faster and kailangan bullseye, kailangan focus tayo. No doubt, isipin mo ang Senado mag-hearing walang contempt power. Di walang pumansin, buti na lang sa galit ng tao, sumusunod sa ICI. Ang problema nga, nililigaw. Ako, it's clear to me na ang Oplan lahat ngayon, Oplan, nung una, Oplan ligaw. Nililigawan yung mga witness na wag pumanta, wag ganyan. Ngayon, ang Oplan na, iligaw. Iligaw kung outside kung sino yung mga most guilty dito.
Alright mga kababayan, so ito po yung nangyaring ambush interview dito po kay Senator Alan Peter Cayetano kanina, no? At sinagot niya nga po yung ilang mga matitinding usapin na po dito po sa ating bansa at maging sa labas po ng ating bansa na talaga namang nakakaapekto po ng lubusan, no? Sa ating mamamayang Pilipino, especially doon po sa mga kababayan nating OFW, no? At maging yung mga nagta-travel lang for leisure, no, na nakaka-experience po ng hindi maganda sa ibang bansa. Katulad na lamang po na pagtag sa atin bilang isang Pilipino na corrupt, tila nga generalize na po ng ibang bansa na lahat po ng Pilipino ay corrupt. So masakit po para sa atin yun, no? Especially bilang isang Pilipino na inosente naman dito sa issue po ng korupsyon at tayo pa nga po yung malaking biktima dito, no, ang mga taxpayer. Kaya kapag ka nakakarinig tayo ng mga ganitong balita at hindi to biro mga kababayan dahil makikita nyo po sa social media nagkalat po yung iba't ibang karanasan, no, ng ating mga kababayan na yung iba ay pauwi sa Pilipinas at sasabihin sa iyo na this is the gate to flood troll, parang mga ganyan ba, yung parang pang-iinsulto ba na akala nila nakakatuwa pero nakakalungkot mga kababayan at nakakagalit dahil buong mundo po yung nanonood sa atin at nakatunghay dito po sa nangyayaring parang circus na ito nga yung term ni Senator Peter Cayetano na nagiging circus yung nagiging investigasyon sa usaping flood control. It's been months, no, mga kababayan, napakatagal na at wala pa rin pong nakukulong, no, at talagang paiba-iba po yung mga naririnig nating statement at ngayon nga ay may mga bagong issue, no, na talaga namang pinipilit nilang i-divert sa iba or nililigaw nga. Kaya nga sabi nga po ni Senator Alan Peter Cayetano na ang ginagawa po talaga ngayon ng mga mastermind, no, sa flood control na to at sa malawakang korupsyon na ito ay nililigaw yung ating mga kababayan. Well, hindi na natin na dapat pang hintayin na tayo ay iligaw dahil alam naman natin na mas maraming Pilipino ang gising na sa katotohanan na talagang nakabantay na talaga dito po sa ginagawa nilang circus sa gobyerno, lalo-lalo na dito sa investigasyon. At dito nga po sa naging ambush interview niya ay napag-usapan po yung ICI kung saan willing po na i-live na po ata, no, yung kanilang hearing, yung kanilang mga nagiging pagtinig, which is good kasi noon pa man din yung sinabi nila sa media na hindi daw hahayaan na ibalita o kumbaga magiging private po yung investigation. So para sa akin hindi talaga tama 'yun kasi nga napakarami po ng tao ang hindi na po naniniwala sa gobyerno dahil hindi na natin alam kung sino talaga yung kalaban natin sa gobyerno, 'di ba? So, malaking issue 'to, malaking kalokohan kung talagang itatago nila, no? Kahit sabihin nila na maglabas sila ng mga suspect, mga may mga makukulong, pero hindi tayo kumbinsido na totoo ba talaga 'to o niluto lang ba nila o kasama ba 'to sa kanilang playbook. So, hindi natin alam. Ang tanging paraan lang 'yan mga kababayan ay talagang i-pressure siya o pressure sila ng taong bayan na gawin nila yung lahat ng kanilang makakaya upang nang sa ganun ay matugunan po yung kasakutan ng ating mga kababayan. Lalo na ang daming nag-aabang, kahit mga bata, mga kababayan, mga estudyante ay alam na alam itong scandal na to sa flood control. Kaya itong issue na 'to mga kababayan, kung inaasahan nila na ito ay mawawala na lang bigla o maglalaho na lang bigla, eh talagang hindi po makakapayag ang mamamayang Pilipino dahil husto na, no, sobra na po talaga. At bilang isang taxpayer mga kababayan, eh talagang ako ay nagde-demand ng accountability at transparency, no, sa ICI at sa lahat po ng bumubuo nito, no, na dapat nating malaman, ipakita nila kung ano yung proseso ng ginagawa nila, ano yung napag-uusapan nila behind this issue para at least alam natin kung saan patutungo, no? Hindi yung bigla na lang instantly na meron na palang mananagot tas magugulat tayo na yung mga na-expect nating mga tao ay hindi pala sila, no? Yung nasa likod ng maanomalyang paggamit po ng pondo ng flood control. Kaya para sa akin mga kababayan, maganda itong naging balita ni Senator Alan Peter Cayetano na ibinahagi sa atin at
yun nga po yung worry din po natin dito, yung mga kababayan po natin na nananatili po na nagtatrabaho sa abroad, lalo na yung mga OFW na lubha pong naaapektuhan. Kasi mahirap 'to, emotional attack 'no, emotional load po sa kanila itong mga 'to. Kasi nakakahiya 'no, nasa ibang bansa ka tapos paparinggan ka, para kang ibu-bully. So napakahirap ng ganito. And also sa image po ng ating mga investor 'no, sila po ay mawawalan 'no ng kumpiyansa na mag-invest po sa ating bansa dahil nga po dito sa malalang korapsyon na mangyayari o nangyayari. Kaya talagang ang mga investor talaga natin, mga kababayan, ay hindi na nila kinakailangan pang mag-isip ng dalawang beses, kasi obviously na nakikita naman nila kung ano yung takbo ng nangyayaring investigasyon dito sa nangyayaring pag-iimbestiga sa flood control 'no, at maging yung mga biggest businesses dito sa ating bansa ay tinawagan na din po o kinol na din po yung attention ng administrasyon na dapat nilang tutukan yung mga malalaki po 'no, yung Makati Business Club, Philippine Chamber. So biruin niyo yun, mga kababayan 'no, naaalarma din siyempre itong mga businesses na 'to, napakalaki ng mga taxes na binabayaran nito 'no, at gusto din nila na makita nila kung saan napupunta yung kanilang mga taxes, which is true. 'Di ba, mga kababayan, deserve nating malaman talaga kung ano talaga yung nangyayari sa ating bansa. Kaya itong paggagawa ng mga kwento o mga circus na 'to ay hindi natin pa dapat pahintulutan 'no. Dapat talagang manindigan tayo na kinakailangan talaga natin ng accountability and transparency. And also, itong ginagawang mga kabilaang rally at hindi mamatay-matay na rally ay isang pagpapakita, mga kababayan, na ang Pilipino po ay hindi natutulog at hindi po lutang sa pansitan o hindi natutulog sa pansitan, dahil talagang alam nila na hindi sapat yung kanilang ginagawa. Kaya dapat we should know kung kailan tayo dapat kumilos 'no, at bantayan po talaga natin ng maigi itong ginagawa ng ating gobyerno sa pagtugon po ng kasagutan dito sa matagal na nating hinihintay. So again, ito lang muna yung ating topic for today. So kung gusto niyong panoodin yung ambush interview ni Senator Peter Cayetano, ay hanapin niyo na lamang po 'no sa ilang mga mainstream media yung kabuuang interview niya. Ito lang naman yung ating hinighlight 'no, para mas natin, mahimay natin kung ano talaga yung pinaka-issue na talaga namang dapat pag-usapan. So again, maraming salamat, mga kababayan, at God bless po sa inyong lahat.